Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ może mieć akt doubleci? Poznaj Jolandę, 90-letnią kobietę żyjącą na ulicy, która ma tylko kilka monet a tę odległą nadzieję. Jej życie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy nieznajomy Marcos postanawia jej pomóc w niezwykły sposób. Ale to, co wydawało się prostym gestem hojności, szybko zamienia się w intensywne i emocjonalne poszukiwania zaginionej córki Jolandei. Z każdą chwilą ciśnienie wzrasta. A co jeśli Jolandzie nigdy nie uda się znaleźć miłości, której tak pragnie? Wizualizuj radość a te emocje towarzyszące ponownemu spotkaniu po tylu latach rozłąki. Nie przegap tej poruszającej historii o nadziei i współczuciu. Zostań z nami, aby odkryć, jak życzliwość a te determinacja mogą zmienić życie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyś sprawdził, czy subskrybujesz już mój kanał. Będzie mi miło, że będziesz zawsze przy mnie. Był zimny i pochmurny poranek, taki dzień, kiedy wiatr zdawał się wcinać w twarz każdemu, kto odważył się wyjść z domu. Jolanda, 90-letnia kobieta, czuła ciężar lat i nieprzespanych nocy na ulicach miasta. Jego włosy, niegdyś czarne i pełne życia, stały się teraz siwe i przerzedzone, a tę twarz naznaczona głębokimi zmarszczkami opowiadała historię o życiu pełnym wyzwań i odporności. Z wysiłkiem, który wydawał się ogromny jak na jej kruche ciało, Jolanda wstała z kąta, w którym spała poprzedniej nocy, owinięta cienkim kocem, który ledwo chronił tego ranka. Miała jasny cel – kupić bochenek chleba. Licząc kilka monet, ruszyła w stronę piekarni znajdującej się kilka przecznic dalej. Każdy krok był zwycięstwem, małym triumfem nad zimnem i zmęczeniem. Kiedy w końcu dotarła do piekarni, otoczył ją zapach świeżego chleba i gorącej kawy, przynosząc chwilowe poczucie komfortu. Jolanda weszła z wahaniem, świadoma swojego zniszczonego wyglądu i zaciekawionych spojrzeń innych klientów. Ale nie pozwoliła się wstrząsnąć. Podszedł do lejgi, przy której obsługująca Leticia obsługiwała klienta. Leticia, młoda kobieta o dobrym sercu, zauważyła obecność Jolandei i uśmiechnęła się ciepło. Rzadko zdarzało się widzieć tak szczery uśmiech skierowany do niej, a to rozgrzewało serce starszej pani. Jolanda wyciągnęła drżącą rękę, pokazując perę, które tak starannie przeliczyła. Dzień dobry, kochanie. Bardzo proszę kupić bochenek chleba, powiedziała Jolanda głosem cichym, niemal szeptem. Leticia, poruszona determinacją a tę godnością Jolandei, wzięła najświeższy chleb, jaki miała, a tę włożyła go do papierowej torby. Już miała coś powiedzieć, gdy za ladą pojawił się menadżer Bruno. Bruno był biznesmenem, zawsze dbającym o wizerunek i zysk piekarni. Zmarszczył brwi, gdy zobaczył Jolandę. Co tu się dzieje? Zapytał Bruno głosem pełnym pogardy. Ta pani chce tylko kupić bochenek chleba. Proszę pana, odpowiedziała Leticia, starając się zachować spokój. Niepokoi klientów. A jeśli spróbuje ukraść? Nie możemy ryzykować, powiedział Bruno, patrząc zimnym spojrzeniem bezpośrednio na Jolandę. Jolandę poczuła ukłucie wstydu a tę smutku. Wiedziała, że jej wygląd nie jest najlepszy, ale nigdy nie przypuszczała, że ktoś może ją tak surowo potraktować. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, podszedł mężczyzna, który obserwował tę scenę. Marcos, biznesmen w średnim wieku, poczuł, jak jego serce wypełnia oburzenie na sposób, w jaki Bruno potraktował Jolandę. Marcos był w piekarni a te uważnie obserwował tę scenę. Był mężczyzną w średnim wieku, odnoszącym sukcesy, znanym ze swojej hojności i empatii. Widząc, jak Bruno traktował Jolandę, poczuł głęboki dyskomfort a te zdecydował się interweniować. Kiedy Jolanda trzymała chleb, gotowa do wyjścia, Marcos wystąpił naprzód. Poczekaj chwilę, proszę pani, powiedział stanowczym, ale delikatnym głosem. Podszedł do kontuaru i spojrzał bezpośrednio na Brunę. Zapłacę za jej chleb, oznajmił, wyciągając portfel z kieszeni. Bruno spojrzał na Marcosa, trochę zaskoczony, ale nic nie powiedział. Wiedział, kim był Marcos, jeden z najbardziej szanowanych a te wpływowych klientów w regionie.
Jak sobie życzysz, mruknął Bruno, odwracając wzrok. Marcos zapłacił za chleb, a te zwrócił się do Jolandei. Proszę pani, kupmy coś innego. Jeden bochenek nie wystarczy, aby nakarmić kogoś na cały dzień, powiedział z przyjaznym uśmiechem. Jolanda była zakłopotana, ale nie mogła odmówić życzliwości. Marcos wziął tacę, a te zaczął wybierać produktoty. Dużą kanapkę, sok pomarańczowy, jabłko, a te babeczkę. Podał tacę Letici, która była poruszona tą sceną. Proszę uwzględnić to również w projekcie ustawy, poprosił. Leticia zrobiła wszystko szybko, a Jolanda ze łzami w oczach wielokrotnie jej dziękowała. Jest pan bardzo miły. Proszę pana. Nie wiem, jak panu dziękować. Ipinatong ni Marcos ang kanyang kamay sa balikat ni Yolanda. No need to say thank you. Everyone deserves to be treated with dignidad. Ania na makahulugang nakatinjan kay Bruno. Hindi makataong tratuhin ang isang tao ng ganito dahil lang sa wala silang sapat na pera. Si Bruno, na nahihiya, ay bumulong ng ilang dahilan at naglakat palayo. Napanjidi si litisya kay Marcos, hinahanganong kanyang katapangan at kabaitan. Salamat sa paggawa nito, sabi niya. Gusto kong tumulong, pero ginawa mo ang iyong makakaya, putol ni Marcos sa kanya. And that's a lot. Don't ever let anyone tell you otherwise. Bumalik siya kay Yolanda. Halika na ma'am. Ihahatid na kita sa isang lugar kung saan makakain ka ng mapayapa. Si Yolanda, hawak ang kanyang mahalagang tanghalian, ay sinundan si Marcos ng maingat na mga hakbang. Habang naglalakad sila, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay, at nakinig si Marcos ng may atensyon at empatiya. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng pagkain. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng paggalang at pakikiramay sa isang taong malinaw na kinalimutan na ng lipunan. Sa malapit na restaurant, umupo sa isang table sina Marcos at Yolanda. Nagsimula siyang kumain, dahan-dahan, ninanamnam ang bawat kagat. Sinamantala ni Marcos ang sandaling ito upang muling punahin ang saloobin ni Bruno. Hindi natin maaring hayaan ang mga taong tulad niya na magdikta kung paano natin tratuhin ang iba. Lahat ay nararapat na tratuhin ng may habag, anuman ang kanilang sitwasyon. Tumango si Yolanda gumala. Napakabuti mong tao. Ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming tao na tulad mo. Mahinhinaing gumataya si Marcos. I believe we can all make a difference, even with small gestures. And today, I was lucky enough to be able to help you. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, at ipinangako ni Marcos sa kanyang sarili na higit pa siyang gagawa para matulungan ang mga taong tulad ni Yolanda. Alam niya na habang hindi niya kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, kahit papaano ay makakagawa siya ng pagbabago sa buhay ng isang tao sa isang pagkakataon. Habang sina Yolanda at Marcos ay nagsalo sa isang panaderya, nagsimula ang isang pakiramdam engay at pagkakilala sa pagitan nila. Nagpasalamat si Yolanda sa hindi inasahang kabaitan, at gusto ni Marcos na malaman ang higit patungkol sa buhay ng matatag na ginang. Sa paritang nje makagat nje tinapay at pagigop nje kep, nasimungbukan ni Yolanda ang kaniyang puso, ibinahi ang mapidaso nje kaniyang buhay na matagan ng inilim. Si Marcos ay nakinig ng mabuti. Ang bawat salita ni Yolanda ay nagpinta ingasang larawaning buhay na punoing ups and downs, love and loss. Pagkatapos, sa gitna ng isa samgea kuwentong ito, isang pamilyar na bagay ang nakakuha ng kaniyang katensyon. Alam mo, sabi ni Yolanda, na may malayo at nananabik na tingin. Ang aking anak na si Ana ay dinadala ako sa panaderya na ito noong siya ay maliit pa. Ilang oras kami dito, nag-uusap at nagtatawanan. Si Ana ay laging may mabait na puso at nakangiti, na nagbibigay lawanak sa anumang silit. Saglit na natigilan si Marcos, bumabalik ang isip niya sa sarili niyang kabataan. Ang panggalang ana ay umalingamgam sa kanyang galala, na nakpabalik nege bahanege damdamin at alala. Tumanjan siya kay Yolanda, ang mga mata nayan ay punoing pagtataka at pag-isaysa. Paumanhin Mares Yolanda, sabi ni Marcos, sinusubukang pigilan ang pananabik sa kanyang boses. Sabi mo Ana ang pangalan ng anak mo? Kung nagkataon,
Nag-aral ba siya noon sa malapit na paaralan? Ang Gumatay sa Yolanda, nagniningning ang kanyang mga mata sa luha ng pananabik. Dito nag-aral ang mahal kong Ana. Siya ay isang napakatalino na estudyante, laging dedikado at puno ng mga pangarap. Pakiramdam ni Marcos ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakilala ko si Ana sa school. She was very special to me. We were great friends but life separated us over time. Could it be the same Ana? Nanlaki ang mga mata ni Yolanda sa gulat. Marcos? Marcos Cabie? Ang dami mong pinag-usapan ni Ana. Best friend ka daw niya, isang taong mapagkakatiwalaan niya. Napangiti si Marcos, ngayon ay may halong saya at nostalgia. Uwe ko2. Close na close kami and Ana. We lost contact pero lagi ko siyang naisip. Pinunazan ni Yolanda ang luang dumago sa kanyang muka. Palagi kang pinag-usapan ni Ana na may ganoong pagmamahal. Lumipat siya sa ibang lungsod upang sundin ang kanyang mga pangarap, at sa wakas ay nanatili ako rito, nawalan ang pakikipakugnayan sa kanya sa paglipas ang mga taon. Nadama ni Marcos ang mas malalim na koneksyon kay Yolanda. Napagtanto niyang inilagay siya roon ng tadhana para sa isang dahilan. Nagepeatulo sila sa kentuhan, nagebehagi ang mga nakakantig na kento tungkol kay Ana, inalala ang masasang sandali nilang dala na kasama siya. Ikinuwento ni Marcos kay Yolanda ang kalokohan nila ni Ana sa paaralan. Ang mga hapong magkasama silang nag-aral at nangangarap tungkol sa kinabukasan. Si Yolanda naman ay nagsalita tungkol sa kung paano si Ana ay palaging isang mapagmahal at dedikadong anak na babae, na hindi tumitigil sa pag-aalala sa iba, kahit na sa pinakamahihirap na panahon. Habang lumalalim ang pag-uusap, naramdaman ni na Yolanda at Marcos na parang nagiging malapit sila hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin kay Ana, na ngayon ay tila naroroon sa kanilang pinagsamang alaala. Ang kanilang koneksyon kay Ana ay nagsilbing buklot na nagbuklot sa kanilang buhay sa isang hindi inaasahang at malalim na makabuluhang paraan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Marcos na kailangan niyang gumawa ng higit pa para sa Yolanda. Hindi na niya ito maaring hayaang bumalik sa mga lansangan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, at pagkatapos na matuklasan ang espesyal na koneksyon na ito, kay Ana nadama niya ang panibagong determinasyon sa kanyang puso, at alam niyang binigyan siya ng tadhana ng bagong misyon, ang alagaan si Yolanda, basta. Kaya ang alagaan naya sa Ana. At kaya, sa malamig at maulap na araw na iyon, sa isang maliit na panaderya sa lungsod, ang nakaraan at kasalukuyan ay magkakaugnay sa isang mahiwagang paraan, na nagdadala ng pag-asa at mga bagong posibilidad para sa hinaharap. Alam ni na Yolanda at Marcos na malapit nang magbago ang kanilang buhay, at magkasama silang makakalikha ng bagong kabanata na puno ng pagmamahalan, pakikiramay at mga alaala na hindi malilimutan. Hindi mapigilan ni Marcos na isipin si Yolanda, at kung gaano kahirap ang kanyang buhay. Determinado siyang gumawa ng higit pa. Nilapitan siya nito pagkatapos ng tanghalian. Miss Yolanda, I would like to offer something more than a meal. How about coming with me to my house? Dun makakapagpahinga ka at makaramdaming ligtas sandali. Saglit na nag-alinlangan si Yolanda, nagulat sa hindi inaasahang alok. Gagawin MOBA talaga yun para sa akin? Ni hindi mo nga ako kilala ng lubusan. Masiglang ngumiti si Marcos. Hindi kailangan ng pagpapakilala ng kabaitan. May guest room ako na magagamit mo. Halika, matutuwa akong tumulong. Nahihiyang tumango, pumayag si Yolanda. Lumabas sila ng restaurant at sumakay sa kotse ni Marcos. Mapayapa ang paglalakbay sa kanyang bahay, at sinamantala ni Marcos ang pagkakataong magtanong pa tungkol sa buhay ni Yolanda. Nagkwento siya ng kanyang kabataan, ng mga mahihirap na panahon at ng mga sandali ng kaligayahan na ngayon ay tila malayo. Si Marcos ay nakinig ng mabuti, naramdaman ang isang lumalagong koneksyon sa babaeng katabi niya. Pagdating sa bahay ni Marcos, humanga si Yolanda sa pagiging simple at init ng lugar. Ito ay isang malugod na bahay na may komportableng kasangkapan at isang mainit na kapaligiran. Ito ang bahay mo, sabi ni Marcos habang nakabukas ang pinto. Huwag mag-atubiling manatili hanggat kailangan mo. Ipinakita niya kay Yolanda ang guest room na maliit ngunit napakalinis. May komportableng kama,
aparador para sa mga damit, at isang bintanang pumapasok sa sikat ng araw. Sinamagustuhan mo, sabi niya. Pwede kang magpahinga ng kaunti habang naghahanda ako ng makakain mo mamaya. Hindi napigilan ni Yolanda ang kanyang mga luha. It's wonderful, Marcos. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang gumatay lang si Marcos at sinabing, you don't need to thank me. It's my pleasure to help. Get some rest and if you need anything, I'll be in the kitchen. Habang nagpapahinga si Yolanda, pumunta si Marcos sa kusina at nagsimulang maghanda ng lutong bahay. Gumawa siya ng mainit at masustansyang sopas, nagluto ng sariwang tinapay, at naghanda ng makulay na salad. Nais kong madama ni Yolanda ang pag-aalaga at pagpapahalaga. Maya-maya, nagising si Yolanda at nakita niya ang table set na may masarap na pagkain. Umupo sila at kumain, nag-usap tungkol sa iba't ibang mga paksa. Nagkwento si Marcos ng mga nakakatawang kwento mula sa kanyang pagkabata, at si Yolanda ay tumawa. Mas magaan at mas masaya ang pakiramdam kaysa sa naramdaman niya sa mahabang panahon. Pagkatapos ng hapunan, ipinakita ni Marcos kay Yolanda ang banyo at inalok siya ng malinis at komportableng damit. Bukas, makikita natin kung paano pa tayo makakatulong, he said. Sa ngayon, magpahinga ka lang at alam mong ligtas ka dito. Napanjiti si Yolanda, nakaramdaman ni matinding pasasalamat. Anghel mo, Marcos. Salamat sa lahat. Binigyan siya ni Marcos ng isang mapagmahal na yakap. Let's face this together, Miss Yolanda. Hindi ka na nag-iisa. Noong gabing iyon, si Yolanda ay nakatulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, na nakadama ng proteksyon at pag-aalaga. At si Marcos, na nakahiga sa kanyang kama, ay nakadama ng kapayapaan sa loob, alam niyang ginawa niya ang tama. Nagsisimula pa lang ang kanilang kento, at determinado siyang gumaenge tunay na pagbebago sa buhay ni Yolanda. Kinaumagahan, nagising si Marcos na may panibagong determinasyon. Bumaba siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng isang espesyal na almusal. Alam ko na ang araw na iyon ay magsisimula ang isang bagong paglalakbay para kay Yolanda, at gusto kong maramdaman niya ang pagpapahalaga sa simula. Habang nagpiprito siya ng itlog at naghahanda ng toast, pumasok sa kusina si Sofia, ang kasambahay niya. Si Sofia ay isang mabait na babae na may malaking puso. Siya ay nagtrabaho para kay Marcos ng maraming taon at itinuturing siyang higit pa sa isang boss, ngunit isang kaibigan. Sinabi sa kanya ni Marcos ang tungkol kay Yolanda at ang sitwasyong nasaksihan niya noong nakaraang araw. Si Sofia ay nakinig ng mabuti, ang kanyang megea mata ay puno ng habag. Alagaan natin siya ng mabuti, Sofia, ani Marcos. Nararapat sa kanya ang ilang kaginhawa at dignidad. Tumango si Sofia na may determinasyon. Okay lang yan, Mr. Marcos. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Magkasama silang nag-almusal kay Yolanda, na nasa guest room pa rin. Nagulat siya nang makita ang masaganing pagkain. Mga itlog toast, sariwang prutas at isang basoing juice. Magandang umaga, Miss Yolanda. Sabi ni Sofia na may matamis ng jiti. Siya na nakatut ka na may oo. Napanjaidia sa Yolanda, feeling welcome. Magandang regalo ang pagtulog ng maayos. Salamat, Sofia. Salamat, Marcos. Pagkatapos mag-almusal, itinuro ni Sofia kay Yolanda ang banyo, kung saan maaari siyang maligo ng mainit. Tuwang-tuwa si Yolanda nang makita ang mga bagong damit na inihanda ni Sofia para sa kanya. Isang simple ngunit magandang damit at isang pairs ng komportableng sapatos. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit ito ay mahalaga para sa isang taong gumugol ng maraming oras sa kalye. Habang naliligo si Yolanda, pinag-usapan nina Marcos at Sofia ang susunod na hakbang. Dalhin natin siya sa doktor, mungkahi ni Marcos. She needs a complete checkup. Then we can think of other ways to help her get back on her feet. Pumiyag naman si Sofia. And we can also take inventory of what she needs. Hygiene items, more clothes, maybe even some treats to make her feel good. Lumabas ng banyo si Yolanda na nabuhayan ng loob. Nakasuot ng bagong damit, mukha siyang ibang tao. Tinulungan ni Sofia ang pagsusuklay ng kanyang buhok, at nilagyan ng moisturizing cream ang kanyang mukha at mga kamay. Ayan, Miss Yolanda. Ang ganda mo.
Nakangiting pinanood ni Marcos ang pagbabago. Handa na ba tayong pumunta sa doktor? Tumango si Yolanda gumala. You guys are amazing. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan sa lahat ng ito. Sa ngayon, malaking gantimpala na ang ngiti mo. Sabi ni Marcos, inalalayan siyang pumasok sa sasakyan. Nagpalipas sila ng umaga sa opisina ng doktor, kung saan si Yolanda ay ginagamot ng may matinding atensyon at pangangalaga. Pinuri ng doktor ang inisyatiba ni Marcos at Sofia at tiniyak na, sa wastong pangangalaga, maaring magkaroon ng magandang kalidad ng buhay si Yolanda. Pagbalik sa bahay, naghanda sina Marcos at Sofia ng isang espesyal na tanghalian. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang at, unti-unti, gumawa sila ng plano para tulungan si Yolanda na makabangon muli. Sa pagitan ng tawanan at kwentuhan, nabuo ang isang bikis ng pagkakaibigan at pagmamahal na magpapabago sa buhay ng bawat isa magpakailanman. Hindi lang bubong, pagkain at damit ang inaalok ni Marcos at Sofia kay Yolanda. Nag-alay sila ng pag-asa, dignidad at, higit sa lahat, pakiramdam ng pagiging kabilang. Natuklasan naman ni Yolanda ang saya sa buhay, at ang katiyakang hindi na siya mag-isa. Alam ni Marcos na ang pananatili ni Yolanda sa kanyang tahanan ay simula pa lamang. Nais niyang tiyakin na mayroon itong sariling tahanan, isang lugar kung saan madarama niyang ligtas at makapagsarili muli. Kaya nagsimula siyang maghanap ng isang apartment na mainit at komportable, isang lugar na matatawag sa kanya ni Yolanda. Pagkatapos ng mga araw ng paghahanap, nakita ni Marcos ang perpektong lugar. Ito ay isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar, na may magandang tanawin ng isang parke. Ang gusali ay mahusay na napanatili, na may magiliw na mga kapitbahay, at isang pakiramdam ng komunidad na alam ni Marcos na magiging mahalaga sa Yolanda. Ang apartment ay may maaliwalas na sala, isang functional na kusina at isang silid tulugan na may bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw sa umaga. Natuwa si Marcos sa kanyang natuklasan at hindi na makapaghintay na ipakita si Yolanda. Dinala niya siya sa apartment at, nang buksan niya ang pinto, sinabi niya, "Yolanda, gusto kong makita mo ang lugar na ito. Akala ko ito ay magiging perpekto para sa iyo." Pumasok si Yolanda at namangha sa kanyang nakita. Ang apartment ay eksakto kung ano ang palagi niyang pinapangarap, ngunit hindi niya akalaing magkakaroon siya. Marcos, this is incredible. I never imagined I would have a like this place to call my own. Thank you from the bottom of my heart. Napangiti si Marcos, natuwa sa kanyang reaksyon. You deserve it, Yolanda. This is the first step to your new life. Pero meron pa. I want Sofia to be your caretaker. She will take care of you and make sure you have everything you need. And don't worry tungkol samga gastos. Si Sofia, nakatabi ni Yolanda, ay naglagay ng kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Ikararangalan kong alagaan ka, Miss Yolanda. Gawin nating tunay na tahanan ang apartment na ito." Naramdaman ni Yolanda na tumulo ang kanyang mga luha. Magkahalong saya, pasasalamat at ginhawa. Hindi niya akalain na, pagkatapos ng maraming paghihirap, makakatagpo siya ng mga taong mapagbigay at mababait. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyong dalawa. Binago mo ang buhay ko sa mga paraan na hinding-hindi kita masusuklian. Magdala na kinamayan and I Marcos sa Yolanda. No need to thank us. Ang mahalaga ay ligtas at masaya ka. Tutulungan ka naming umangkop sa bagong tahanan na ito. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Marcos at Sofia si Yolanda na lumipat sa bagong apartment. Pinalamutyan nila ang lugar ng komportableng kasangkapan, nagdagdag ng mga personal touch tulad ng mga halaman at painting, at nilagyan ng masasarap na pagkain ang refrigerator. Nag-ayos si Sofia ng isang schedule para matiyak na nasa Yolanda ang lahat ng tulong na kailangan niya, mula sa paghahanda ng mga pagkain hanggang sa pagpapatingin sa doktor. Mabilis na nakabagay si Yolanda sa kanyang bagong tahanan. Gusto niyang gumising sa sikat ng araw na dumadaloy sa bintana at mamasyal sa malapit na parke. Ang palagyang presensya ni Sofia, na laging handang tumulong at makipag-usap, ay hindi nakadama ng kanyang pag-isa. Unti-unti, muling natutuklasan ni Yolanda ang saya ng buhay. Isang hapon, habang nagtitimpla sina Yolanda at Sofia sa sala, sinabi ni Yolanda, "Sofia, para kayong mga anghel ni Marcos sa buhay ko. Napakaswerte ko na natagpuan kita.
Nakangaiting Sagat and I Sophia. Meswert rin kami Ms. Yolanda. Nagdala ka ng saya at layunin sa buhay namin. Regular na bumisita si Marcos, nagdadala ng mga bulaklak at kwentong ibabahagi. Ang koneksyon sa pagitan nila ay lumakas, na bumubuo ng isang tunay na piniling pamilya. Ang bagong buhay ni Yolanda ay isang patunay ng kabaitan at pakikiramay, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa at mga taong handang gumawa ng pagbabago. At kaya, si Yolanda, na isang araw ay pumasok sa isang panaderya na may kaunting barya upang bumili ng tinapay, ngayon ay namuhay na napapaligiran ng pagmamahal, pangangalaga at dignidad. Hindi na niya nadama na nag-isa muli. Alam na mayroon siyang bagong pamilya na sumusuporta sa kanya sa lahat ng oras. Si Yolanda, na nakaupo sa kanyang paboritong silyon sa tabi ng bintana, ay tumingin sa abot-tanaw na may mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Palubog na ang araw, pininturahan ang kalangitan sa kulay kahel at pink na kulay, at nadama niya ang kapayapaan na hindi niya naranasan sa mga dekada. Ang kanyang bagong apartment ay higit pa sa isang tirahan. Ito ay isang simbolo ng isang bagong simula. Mula nang lumipat, ang buhay ni Yolanda ay nagbago ng husto. Mayroon na siyang malugod na tahanan, isang sariling espasyo kung saan naramdaman niyang ligtas at protektado siya. Ang malamig na gabi sa kalye, patuloy na takot at kalungkutan ay nasa likod namin. Ang kapalit nito ay init, ginhawa, at higit sa lahat, pagkakaibigan. Si Marcos, na nagligtas sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan, ay patuloy na nananatili sa kanyang buhay. Siya ay madalas na binisita siya, na nagdadala ng maliliit na sorpresa na nagpangiti sa kanya. Isang hapon, may dala siyang album ng mga lumang larawan, puno ng mga alaala na ibinahagi ng dalawa kay Ana, ang dating mahal ni Marcos at anak ni Yolanda. Ilang oras silang nagbuklat ng mga pahina, nagtatawanan at naantig ng mga alaala. Si Sofia, ang dedikadong tagapag-alaga, ay naging isang matalik na kaibigan. Hindi lamang niya inasikaso ang pang-araw-araw na pangangailangan ni Yolanda, kundi nagbahagi rin ng mga kwentuhan at tawanan, na pinupuno ng masiglang enerhiya ang tahanan. Alam ni Sofia kung paano maghanda ng mga paboritong pagkain ni Yolanda, at laging nakakahanap ng oras para maupo at makipag-usap, na nagpaparamdam kay Yolanda na pinahahalagahan at minamahal. Isang hapon, inaayos ni Yolanda ang kanyang ilang mga ari-arian nang matagpuan niya ang isang lumang larawan ni Ana. Alam niyang kung nandoon si Ana, matutuwa siyang makitang inaalagaan at sinusuportahan ng kanyang ina. Inilagay ni Yolanda ang larawan sa isang frame sa tabi ng kanyang kama, bilang isang palaging paalala ng pagmamahal na nagbuklod sa kanila. Ang kapitbahayan kung saan nakatira ngayon si Yolanda, ay malugod din siyang tinanggap. Ang mga kapitbahay ay palakaibigan at laging handang tumulong. Minsan sa isang linggo, sumali siya sa isang grupo ng pananahi kasama ang iba pang mga babae sa gusali. Magkasama silang gumawa ng mga kumot at damit na naibigay sa mga kawanggawa. Gawaing nagbigay kay Yolanda ng bagong layunin at nagparamdam sa kanya na muli siyang kapaki-pakinabang. Isang linggo ng umaga, dumating si Marcos na may dalang magandang balita. Nag-organisa siya ng isang maliit na surprise party para kay Yolanda, upang ipagdiwang ang kanyang bagong tahanan at ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang sala ay pinalamutyan enge mga lobo at bulaklak, at ang mga kaibigang ginawa ni Yolanda sa kapitbahayan ay naroon. May musika, tawanan at saganang pagmamahal sa hangin. Nang pumasok si Yolanda sa silid at nakita ang lahat neje nandun, napuno neje luha sa tuwang kanyang mata. Hindi siya makapaniwala na maraming nagmamalasakit sa kanya, at gustong ipagdiwang ang kanyang kaligayahan. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Emosyonal niyang sabi. I never thought I will find so much love and support. You are my family now. Si Marcos, na may mainit na ngiti, ay itinaas ang kanyang baso at gumawa ng isang toast. Kay Yolanda, na nagapoa kita sa atin enge tunay na kahulugan enge katataganet pasasalamat. Naway mapuno ng saya, pagmamahal at kapayapaan ang bagong kabanata ng iyong buhay. Itinanadya lahat ang kanilang baso at nagtuas nadya bagong buhay ni Yolanda. Nagpatuloy ang party na may mas marami pang kwento, tawananat, higit sa lahat, malalim na pakaramdaming komunidad at pagkakaibigan. Si Yolanda,
na nakaupo sa tabi ni Marcos at Sofia, ay nakadama ng higit na kaligayahan kaysa sa naisip niyang posible. Nang gabing iyon, nang tuluyan na siyang humiga sa kanyang komportabling kama, naisip ni Yolanda ang lahat ng nangyari mula noong araw na pumasok siya sa panaderyang iyon. Ang kanyang buhay ay nagbago sa hindi maisip na mga paraan, at siya ay lubos na nagpapasalamat sa bawat sandali. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, nakahanap siya ng ligtas na tirahan at mga kaibigan na sumuporta sa kanya ng walang kondisyon. Nakatulog si Yolanda na may anggiti sa kanang MGA labi. Alam niyang hinaharap ay puno ang MGA posibilidad at hindi na siya miuling mag-isa. Tinulungan ni Marcos at Sofia si Yolanda na hanapin ang kanyang anak na si Ana. Nagsimula ang umaga sa maliwalas at magandang langit ng magsama-sama sina Yolanda, Marcos at Sofia para sa isang espesyal na misyon, ang hanapin si Ana, ang anak na hindi nakita ni Yolanda sa loob ng maraming taon. Si Yolanda ay nasasabik at kinakabahan sa parehong oras, at sina Marcos at Sofia ay determinado na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makatulong. Si Marcos, sa kanyang pamamaraan at matulungin na paraan, ay nagpasya na ang unang gawain ay suriin ang lahat ng mga pahiwatig na maaring humantong kay Ana. Alam niyang kakailanganin nila ang isang maayos na plano. Sa maaliwalas na sala ni Yolanda, umupo sila sa paligid ng isang mesa na may malaking salansan ng mga papel, mga lumang larawan, at ilang mga sulat na iniligtas ni Yolanda. Tiningnan ni Marcos at Sofia ang mga larawan ni Ana, sinusubukang makuha ang anumang detalye na maaring maging kapakipakinabang. Si Sofia, nakilala sa kanyang kakayahan sa komputer at social media, ay nagsimulang magsaliksik sa social media para sa anumang pagbanggit kay Ana. Samantala, tinulungan ni Marcos si Yolanda na ayusin ang mga sulat at papel. Naghahanap ng mga lumang address o iba pang detalye na maaring humantong kay Ana. Ang bawat pagtuklas, gaano man kaliit, ay ginagamot ng may sigasik. Isang lumang liham ang nagpahayag ng isang address para sa isang matandang kaibigan ni Ana, at agad siyang tinawagan ni Marcos. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at tinanong kung mayroon siyang kamakailang impormasyon tungkol kay Ana. Ang kaibigan, na naantig sa kwento ni Yolanda, ay nangakong susuriin at makikipag-ugnayan. Habang naghihintay ang tugon, nagpasya sina Marcos at Sofia na bisitahin ang ilan sa MGA lumang lugar kan saan madalas na ginugugol ni Ana ang kanyang kores. Pumunta sila sa isang coffee shop kung saan nakikipagkita si Ana sa mga kaibigan at sa isang lumang library kung saan siya nagbabasa noon. Sa bawat lugar, nakipag-usap sila sa mga taong maaring makaalala sa kanya. Ang araw ay puno ng mga pag-asa at inaasahan, ngunit din ng mga hamon at pagkabigo. Nakakuha si Sofia ng ilang kapakipakinabang na impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang dating kasamahan ni Ana, na naalala na lumipat si Ana sa isang kalapit na lungsod ilang taon na ang nakararaan. Ang impormasyong ito ay isang malaking tagumpay, at ang lahat ay nakadama ng pag-asa. Agad na nagsimulang gumawa ng mga plano si Marcos para sa susunod na yugto ng paghahanap. Habang hawak ang bagong address, tinulungan ni Marcos at Sofia si Yolanda na magplano ng paglalakbay sa kalapit na lungsod. Naghanda sila ng detalyadong itinerary, tinitiyak na komportable at handa si Yolanda para sa biyah. Dumating ang araw ng paglalakbay, at si Yolanda ay medyo nababahala, ngunit nasasabik din sa pag-asang sa wakas ay makilala ang kanyang anak na babae. Sa paglalakbay, kinausap ni Marcos at Sofia si Yolanda. Sinusubukang panatilihing masigla ang kanyang espiritu at ilayo siya sa mga posibleng pagkabalisa. Nagkwento sila ng mga nakakatawang kwento at ginawa ang paglalakbay bilang kaaya-aya hanggat maaari. Pagdating nila sa Karatigbayan, sinalubong sila ang malamig at malutong na penahan. Ang guniteng pag-asa ni Yolanda ay nagepeainit sa kanilang puso. Ang unang hintuan ay sa address na kanilang natagpuan. Ito ay isang maliit na apartment sa isang luma ngunit maayos na gusali. Umakyat sa tamang palapag sina Yolanda at Marcos, at nang kumatok sila sa pinto, tumibok ang puso ni Yolanda. Isang dalaga ang sumagot, at ipinaliwanag ni Marcos ang sitwasyon ng masinsinan. Sa gulat at tuwa ng lahat, ang dalaga ay, sa katunayan, ay isang kaibigan ni Ana, na alam kung saan siya nakatira. Dinala niya sila sa bahay ni Ana at pinaginhawa si Yolanda, habang naghihintay sila.
Sa vakas, bumukos ang pinto, at lumito si Ana, mukhang curious at natatakot. Puno ng emosyon ang sandaling muling nagkita sina Yolanda at Ana. Ang mga luha ng kagalakan at mahigpit na yakap ay nagsabi ng higit sa anumang salita na maaring ipahayag. Si Ana, nang makita ang kanyang ina, ay labis na naantig at humingi ng tawad sa mga taon ng distansya. Si Yolanda, ang puso niyang nag-umapaw sa pagmamahal, ay niyakap siya ng mahigpit at sinabing, "I've been waiting for this moment my whole life." Si Marcos at Sofia ay nakamasid sa gilid, na may luha sa kanilang mga mata, na naramdaman ang kasiyahan sa pagtulong sa muling pagsasama-sama ng isang pamilya. Ito ay isang araw na iukit sa alaala ng lahat bilang isang makapangyarihang paalala na ang pag-asa at determinasyon ay kayang lampasan ang anumang balakid. Sa pagtatapos enge araw, nagsama-sama sina Yolanda, Ana, Marcos at Sofia para sa isang lutong bahay, puno enge tawanan, kwentuhan at maraming pagmamahalan. Sa wakas ay muling pinagsama ang pamilya, at matagumpay na natapos ang paglalakbay sa paghahanap, na nag-iwan sa lahat ng may mainit na puso at pakiramdam ng tagumpay.